Nagsimula ang pelikula kay Allison, na lumipat sa kanyang tiyuhin dahil wala na siyang mga magulang, agad na pinakita ng kanyang tiyahin ang kanyang kwarto. Kinabukasan, habang tumatakbo si Allison, napansin niya ang lumang gusali na may batang nakadungaw sa bintana. Huminto siya at tinitigan ang bintana ngunit wala na ang bata. Nagpatuloy na siya sa pagtakbo, nang biglang nasagi siya ng sasakyan, na nakita siya ng binata na si Billy. Nang nakita na nagkasugat siya sa paa, niyaya siya ni Billy na ihatid sa kanila. Pumayag na lang si Allison dahil malayo pa ang pabalik sa bahay ng kanyang tiyuhin. Naglakbay na ang dalawa, nang pagkarating ay nakita sila ng tiyuhin ni Allison. Samantala, may isang lalaki naman na nagngangalang Graham, na kumikidnap ng kababaihan para paglaruan. May kinidnap rin siya na bata na si Martin, nawalan ng pakiramdam ang bata, dahil sa trauma ng pagkidnap sa kanya na pinapakita ni Graham ang pagkatay sa mga kababaihan sa kanya. Sa sumunod na araw, pumasok na si Allison sa bago niyang paaralan, na nagbaba sakaling makasali sa varsity ng athlete. Sinabihan naman siya ng tiyuhin na sisanduan siya ng 2:00. Sa pagpasok niya, wala palang sports para sa mga babae. Nalungkot si Allison na nakatingin na lang sa mga cheerleaders. Nababagot na si Allison na mag-2:00, at hintayin ang kanyang tiyuhin, kaya't nagpa siya na maglakad na lang. Habang naglalakad napansin niya ang lumang sasakyan na sumusunod sa kanya. Kinakabahan na siya habang nagmadali na siyang naglakad, pero nilampasan lang siya na kinaginhawa niya. Samantala, naghihintay naman sa paaralan ang kanyang tiyuhin, na nagtataka kung bakit hindi pa lumabas si Allison. Dinaanan ni Allison si Billy na inaayos ang kotse nito. Nag-uusap ang dalawa na magpasil sila, pero tinawag si Billy ng kanyang ama, na nagpatulong na buhatin siya. Samantala, nagpatuloy na sa paglakad si Allison na tinitingnan ang lumang gusali na baka makita niya ang bata, ngunit wala siyang nakita kundi si Graham lang na nakatayo na tiningnan rin siya. Natakot si Allison na kaagad umalis. Samantala, sa lumang gusali, humihingi naman ng tulong ang babaeng kinidnap sa bata. Pinalaya naman siya ng bata, ngunit narinig ni Graham ang sigaw ng babae nang nagulat ito sa nakatayo na estatwa. Nahabol ni Graham ang babae, na tinali at pinasok sa nagliliyab na apoy na nilulutuan ng karne. Sumisigaw sa init ang babae hanggang sinirado na ni Graham ang pinto na nasunog na ng tuluyan ang babae. Pinuntahan naman ni Graham ang bata, na pinagalitan niya na akal ang mapagkatiwalaan na niya. Sa sumunod na araw, nag-jogging ulit si Allison. Sa pag-jogging niya nakita siya ni Billy na niyayang kumain sa labas. Nag-uusap ang dalawa tungkol sa sports ni Allison. Pagkatapos kumain ng dalawa pumunta naman sila sa madilim na lugar para magtambay at mag-usap ulit, na humantong sa halikan ng dalawa na magsibakan na sana, ngunit dumating ang tiyuhin ni Allison, na pinapauwi na siya. Naiinis naman si Allison na dumating ang tiyuhin niya. Nagpaliwanag naman ang tiyuhin na nangako siya sa ama niya, na aalagaan siya kapag wala na siya. Sinabihan siya ng kanyang tiyuhin na pumili ng matinong lalaki. Kinabukasan, nag-impake na si Allison. Pinaliwanag naman ng kanyang tiyahin na pinoprotektahan lang siya. Bago umalis pinuntahan muna ni Allison si Billy, pero nang dumaan siya sa lumang gusali, nakita niya ulit ang bata. Tinawag niya ito ngunit nagtago ang bata. Papasok na sana siya sa gusali nang nakita na palabas si Graham sakay ng kanyang kotse, na kaagad siyang nagtago. Dahan-dahan siyang pumasok sa gusali nang makita ang nakakatakot na estatwa. Tinatawag niya ang bata ngunit sumilip lang ito na kaagad tumakbo. Pinapahinto naman ito ni Allison ngunit hindi nakinig ang bata sa kanya. Sinundan niya ang bata hanggang makarating sa silid kung saan maraming dugo ang nagkalat. Nakita rin niya ang libro na puno ng newspaper sa mga nawawalang kababaihan, na nakita rin ang mukha ng bata na pinaghahanap na rin ng mga magulang niya. Samantala, nakauwi na si Graham, habang si Allison ay hinahanap pa rin ang bata. Sa wakas nakita na rin niya ang bata sa ilalim ng lamesa. Sinabihan niya ang bata na sumama sa kanya dahil delikado sa gusali. Tiningnan siya ng bata na nakita si Graham sa likod. Nagulat naman si Allison nang makita si Graham. Tinulak siya ni Graham na hinampas ng bakal na kinahimatay niya. Samantala, sa bahay, naghihintay naman ang tiyuhin ni Allison sa kanya dahil gabi na. Kinabukasan,
dumating naman si Billy para kausapin si Allison. Galit naman siyang sinabihan ng tiyuhin na hindi pa nakauwi si Allison kahapon. Sinisisi ng tiyuhin si Billy na kasalanan niya kung bakit hindi pa nakauwi si Allison. Tinulak niya si Billy at sinabihan na layuan niya ang kanyang pamangkin. Agad na umalis ang tiyuhin para hanapin si Allison. Samantala, nagising na si Allison na nagmamakaawa kay Graham na palayain siya. Pumunta naman sa lumang gusali ang tiyuhin, na sumisigaw kung merong tao. Narinig naman ito ni Graham at Allison, nilagyan ng takip ni Graham ang bibig ni Allison na kaagad siyang pumunta sa pinto. Dahil magkakilala ang dalawa, tinanong ng tiyuhin kung nakita niya ba ang kanyang pamangkin. Nagsinungaling naman si Graham na wala siyang nakitang dalaga. Tinanong naman siya ulit ng tiyuhin kung meron ba siyang kasamang bata, dahil nakita daw ng kanyang pamangkin na merong bata sa lumang gusali. Hindi sumagot si Graham. Natanggal na ni Allison ang takip sa kanyang bibig na tinawag ang kanyang tiyuhin. Narinig ng tiyuhin ang boses ni Allison, ngunit agad siyang binaril ni Graham na kinasawi niya. Nagalit naman si Graham dahil maingay si Allison, dinala niya ito sa silid para ikulong. Hinahanap na rin ni Billy si Allison, nang makita ang kotse ng tiyuhin ni Allison na nakaparada sa lumang gusali. Agad naman siyang pumasok sa gusali. Sumisigaw si Billy na tinatawag ang pangalan ng tiyuhin at si Allison. Nagising naman si Graham sa ingay. Nangiginig naman sa lamig si Allison sa silid. Dumungaw siya sa bintana at nakita ang bata na tiningnan lang siya. Humingi siya ng tulong sa bata ngunit umalis lang ito. Patuloy pa rin na hinahanap ni Billy si Allison. Pumunta siya sa ilalim ng bahay na nakita ang silid. Pagtingin niya ay nakita si Allison. Nakita naman siya ni Allison na kaagad pinabukas ang pinto, hindi naman marinig ng isa't isa ang kanilang mga boses, habang sinisimulan ng give-in ni Billy ang kadena. Samantala, dahan-dahan lumalakad palapit si Graham na nakita ni Allison, sinabihan ni Allison si Billy na lumingon sa likod, pero hindi marinig ni Billy ang mga sinasabi ni Allison. Nakalapit na si Graham na hinampos ng ilang beses si Billy gamit ang bakal na dala niya. Tinago na ni Graham ang bangkay ni Billy, at naisipan na dalhin ang bangkay ng tiyuhin ni Allison sa bahay nila, habang si Allison ay nakakita ng maliit na bakal na pilit niyang tinusok-tusok sa pinto hanggang mabuksan. Dali-dali siyang lumabas at naghanap ng labasan sa bahay. Nakita naman niya ang bata na nakaupo na tinusok ang kamay ng kutsilyo sa lamesa. Tinulungan niya ang bata at agad na lumabas ang dalawa. Nalaman naman ni Allison na natatakot ang bata sa estatwa. Pinakita niya ito sa bata na hindi ito tunay na tinamba ang estatwa. Samantala, sa bahay nila Allison, dumating na si Graham gamit ang kotse ng tiyuhin ni Allison. Kumatok ito sa pinto na akala naman niyang tiyahin na sila Allison na ito. Inatake sila ni Graham, habang ang batang babae ay pinapatago sa kanyang kwarto. Nag-away sila Graham at ang tiyahin ni Allison. Ngunit malakas si Graham na sinaksak niya ang tiyahin na dinala rin ang bangkay ng tiyuhin para itabi sa kanya. Sinimulan ng sunugin ni Graham ang bahay at pumunta na sa itaas para kunin ang batang babae. Nakarating na rin si Allison sa bahay na nagulat na nasusunog na ang kusina. Tinabi niya ang bata at sinabihan na maghintay. Nakita naman niya ang tiyuhin at tiyahin niya na nakahandusay. Pumunta sa itaas si Allison na nakita si Graham na hinawakan ang kanyang pinsan na babae. Sinaksak niya si Graham na nagmamadaling tumakas ito. Sinabihan naman ni Allison ang kanyang pinsan na maghintay lang sa kwarto, dahil susundan niya si Graham. Sa pagbaba niya ay wala na ang batang lalaki. Tumawag siya ng mga pulis para magsumbong, pero napansin niya ang dugo sa pinto. Binuksan niya ito at nakita ang bata. Ngunit sinaksak siya ng ilang beses hanggang mawalan ng dugo. Pinuntahan naman ng bata ang pinsan ni Allison sa itaas na sinaksak rin niya, habang ang bahay ay nasusunog na. Samantala, nakauwi na sa kanyang bahay si Graham na hinahanap ang batang lalaki. Nakauwi na rin ang bata na hinampos ng palakol si Graham hanggang mawalan ng hininga. Kinabukasan, nagpunta na ang mga pulis sa bahay nila Allison na nasunog. Inimbestigahan nila ito. Naakal ang nasunog lang sila Allison. Ang bata naman ay inayos ang estatwa, at mag-isa nang nakatira sa lumang gusali. At dyan nagtatapos ang ating pelikula. Maraming salamat po sa panonood.
Huwag kalimutang mag-subscribe para malaman ang susunod kong upload dito sa Taco Recap.